Nako, mga sangkay, sikat na naman po ngayon itong si Cheese Escudero. Meron na naman pong viral na video ngayon patungkol po, mga sangkay, sa isang statement ni Escudero na pinuna po ng mga estudyante. Pakinggan po natin at panoorin ito. Alam nyo guys, napapadalas po na pinagtatawanan si Cheese Escudero ngayon ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga estudyante ngayon. Nakaraan lamang, mga sangkay, nabisto po si Cheese, no? Sa isang interview ni Alvin El Chico, na kung saan nabuking siya sa isang interview, no? Na talagang ayaw niya sa impeachment complaint na ituloy. Ngayon na naman, eto na naman po, mga sangkay, sikat na naman po siya. Isang video niya ang kumakalat. Anyway guys, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Guys, eto na nga, mga sangkay. Ngayon itong si Cheese Escudero ay talaga nga namang nadudot-dot ngayon, no, ng marami. Masyado po siya ngayong pinag-uusapan dahil nga po sa masyado daw pong halata na tinututulan niya, mga sangkay, itong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Eto, mayroon po kasing word, okay, na pinag-uusapan ngayon sa social media na nabanggit po mismo, mga sangkay, ni Cheese Escudero na nasa Constitution kung papaano o kung bakit kinakailangan mag-proceed na itong impeachment complaint. Ngayon, ito yung video. Pakita po natin. Ayan, mga sangkay, forthwith, mas matalino ka ba kesa sa senador? Ayan, mga sangkay. Dito, nadut-dut po itong si Senator Cheese Escudero. Mga estudyante ang tinanong. Ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Madalian? Storboyin lang kita. Ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Agad-agad po. Agad-agad, madalian. Ito kasi yung sinabi ni Cheese Escudero. Binanggit po niya mismo, mga sangkay. Tapos, iba po yung kanyang ano ba tawag dito? Pagkakaintindi at pagkakasabi kung ano po ang ibig sabihin yan. Ngayon, ito, pakinggan po natin. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Ayan ha. Ito ang kanyang sinabi, itong forthwith, na nasa Constitution, tungkol po sa pag-usad ng impeachment complaint. Pakinggan po natin. Forthwith, within the bounds of law. Within the bounds of law. Sabi po niya, mga sangkay. Damn! Ulitin po natin. Baka mali lang po yung pandinig natin, mga sangkay. Pakinggan po natin. Ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Madalian? Storboyin lang kita. Ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Agad-agad po. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Ngayon, alam nyo, mahirap po ngayon maloko yung taong bayan, lalong-lalo na po yung mga bagong henerasyon. Masyado pong maalam na, no, pagdating po sa mga salita ng banyaga, like English. Ngayon, nababatikos dito si Cheese Escudero. Kasi nga po, mga sangkay, eto nga po, pinag-uusapan itong nakalagay sa Constitution na pagmamadali na gisahin na itong impeachment sa kung sino mang mai-impeach. Ayan, mga sangkay, faculty members of UP College of Law in an open letter urge the Senate to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ngayon, mga sangkay, ginagamit po yan kasi nasa Constitution, no? The constitutional duty is to proceed with the trial
even if the provision that it should have been done forthwith has already been breached. Ngayon, mga sangkay, kasi masyado pong halata na parang may parang ayaw talaga na ituloy ito. Ako mga sangkay, to be honest, ayoko naman talaga, ulitin ko lang, ayoko naman talaga sa impeachment complaint laban kay VP Sara. But since andyan na po yan, kailangan po talaga mag-proceed yan. Kailangan pong sundin kung ano ang nasa saligang batas. Hindi po pwedeng magbobotohan lang kahit hindi pa po nagkaroon ng impeachment trial, nauna na ang botohan, hindi na pwedeng ituloy. Anong silbi ng Constitution? 'Di ba? Eh di mag-constitutional reform na lang tayo kung ganun lang din. O, panoorin natin mga sangkay itong mga kabataan dito. Sir, alam niyo po ba ano sa Tagalog ang fourth tweet? Agad-agad. Madam, tanongin lang kita na sa Tagalog ang fourth tweet. Agad-agad. Wow, thank you po. Mukhang mas matalino pa kayo sa senador Tama. Tama. Madam, ano po ba sa Tagalog ang fourth tweet? Agaran po. Sir, Oy, torbuin lang kita. sige lang boss. Ano po sa Tagalog ang fourth tweet? Feeling ko mabilisan. Mabilisan, no? Ang galing. Mukhang matalino pa ito sa senador Talaga. Madam, ano po ba sa Tagalog ang fourth tweet? Para sa akin po, sa Tagalog ng fourth tweet ay agad-agad po. Sir, ano po sa Tagalog ang fourth tweet? Ang pagkakaalam ko po is madalian, yung agad-agad na po. Galing, Yun ang tama. ibig sabihin. Nakita, ano O, ayan, mga sangkay, klaro na ha. O, kahit i-google natin yan. Yan naman po talaga yung laman yan. Agaran o kaagad, mabilisan, mga sangkay. Ngayon, eto. Panoorin natin itong balita tungkol dyan. Naniniwala naman si Senator Coco Pimentel na kinulang ng oras ang Senado para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos hindi sundin ang forthwith clause sa saligang batas. Ayan ang problema. So, bakit hindi nasunod? Kasi nga po, yung Senate President po natin, anong ginawa? Diba? Bakit hindi pinabilis ito? Ayon pa sa senador, hindi rin daw magiging problema kung tatawid ang paglilitis mula 19th patungong 20th Congress. Ang kanyang paliwanag alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Nananatiling obligasyon ng Senado na litisin si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment complaint. Yan ang pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel kaugnay ng posibleng pagtawid ng impeachment trial sa 20th Congress. Sabi ni Pimentel, kahit na mas marami pang senador ang mapapabilang sa tinatawag na Duterte Block sa pag-upo ng mga bagong halal, hindi ibig sabihin nito ay i-dismiss na lamang ang impeachment. Paliwanag nito, isang paraan ng impeachment trial para makabuo ng desisyon ng mga hukom kung ia-acquit ba ang vice-presidente o patatalsikin na sa pwesto. Ayun ang sinasabi po natin, mga sangkay. No? Hindi porket, sige, let's say, mas marami yung mga Duterte senators dyan. But guys, kailangan pa rin po talaga mag-isa yan. At saka, yun po yung chance na si VP Sara, maipaliwanag niya yung kanyang sarili. Mapatunayan niya na, hey guys, hindi ako guilty. Mga kababayan, hindi ako guilty. Malinis ako. Kasi doon, bubukay kayin. Yung mga ebidensya. Pero sabi pa nga po, may kinakatakutan daw. Yung bank account, mga sangkay. Doon daw po talaga, yan ang ikinakatakot nila kung kayata maging sila Bato de la Rosa, mga sangkay, umaayaw po sa impeachment. Kasi, no choice yan. Okay, let's say, maraming pabor kay VP Sara, maraming kakampi sa Senado. Pero kapag ka live po yan na nabukaykay, kasi yung hearing na yan, mapapanood po yan ng buong bansa, di ba? Kapag ka napanood po ng buong bansa, na grabe palang ebidensya. Tapos ang laban. No choice ang mga senador dyan. Kahit sabihin pa po natin nakakampi ni VP Sara, no choice sila. Yan ang ikinakatakot nila, mga sangkay. Okay? So, well, abangan natin. Dito, nagigisa po si Escudero. Kasi syempre, siya po yung Senate President. Kita mo yung fourth with, mga sangkay? Di ba, iniiba po niya ang ibig sabihin. Bakit? Ba't ganun? I'm sure hindi po siya tanga-tangaan sa part na yun. No. Hindi po siya tanga sa part na yun, pero nagtanga-tangahan siya. Para lamang po i-justify
na itong impeachment complaint ay hindi na dapat umusad. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ganun, gawin nyo po ito ngayon din. Alright guys, so ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.